Kabanata 981. Todong ngiti si Darius habang nakatingin sa kanila. May mahalagang kaganapan bukas, magbibigay galang tayo sa ating mga ninuno, kaya magbihis ka ng mas formal, sabi niya sa mga bata bago bumaling kina Erisa at Benjamin. Pumasok ka bukas ng formal wear, okay. Got it, Dad? Sabi ni Erisa. Benjamin then uttered, babalik tayo ngayon. Magpahinga ka ng maaga, okay. Okay. Pagkatapos ay pinaalis sila ni Darius at William. Binuhat ni Erisa ang mga bata sa sasakyan. Kumaway ang mga bata kay Darius. Bye-bye, Lolo. Salamat sa hapunan. Habang ang mga sulok ng kanyang mga lobby ay nakakurbang paitaas, kumaway si Darius sa mga bata. Bye-bye. Magpahinga ka na ng maaga pagbalik mo, okay. Ma'am. Tumango naman sila pabalik. Matapos ikabit ni na Erisa at Benjamin ang kanilang mga seatbelt ay isinara na nila ang mga pinto ng sasakyan. Si Gavin, na nakaupo sa tabi ng bintana, ay ibinaba ito upang tumingin sa kanyang lolo. Tay, alis na po kami, sabi ni Erisa kay Darius bago sumakay sa front passenger seat. Okay, inihilig ni Darius ang kanyang ulo bago inilipat ang tingin kay Benjamin. Pagkatapos ay sinabi niya, ay fasten ang seatbelt para kay Isa. Nang marinig ang paalala ng kanyang ama, tumagilid si Benjamin, at napasandal si Erisa sa upuan. Matapos ikabit ang kanyang seatbelt para sa kanya, lumipad ang mga mata ni Benjamin sa kanyang magandang mukha, at inabot niya ito upang kurutin ang kanyang pisngi. Umupo ka muna ngayon. Nagmamasid lamang si Erisa na puno ng galit habang lumalayo sa kanya ang lalaki at isinara ang pinto ng kotse. Pagkatapos, nagpaalam si Benjamin kay Darius bago pumasok sa kotse mula sa kabilang panig. Ibinaba ni Erisa ang bintana para magpaalam kina Darius at William. Dad, pasok ka sa loob. Baka nilalamig ka dito. Ayos lang. We'll head inside in a bit. Nakangiting sagot ni Darius bago lumapit kay Benjamin. Benjamin, magmaneho ng mas mabagal. Nakuha mo ba? Nakuha ko. Ini-start ni Benjamin ang makina at bahagyang tumungo kay Darius bago umalis. Bye, Lolo. Magkita-kita tayo bukas, Lolo. Sabi ng mga bata habang masiglang kumaway. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagmamahal ni Darius para sa kanyang mga apo nang tumugon siya sa kanila, magkita-kita tayo bukas, mga sweethearts. Pagkatapos lamang na mapanood ang sasakyan na umalis sa compound ay bumalik sina Darius at William sa loob ng bahay. Halos agad na nagdilim ang ekspresyon ni Darius. Bantayan si Brian at ang iba pa bukas. Ayokong may ginagawa silang nakakatawa. Siyempre, old Mr. Graham. Sabi ni William. Matapos magmaneho si Benjamin palabas ng manor, tumungo siya sa direksyon ng Yaleview. Ang mga bata ay tila na tucker out dahil silang lahat ay nakasandal sa mga upuan. Humikab si Jessie, at agad namang sumunod si Jasper. Hindi nagtagal, naapektuhan ang natitirang mga bata at nagsimulang humikab ang lahat. Inangat ni Benjamin ang kanyang mga mata at tiningnan sila sa pamamagitan ng rearview mirror. Pagkatapos ay sinabi niya, huwag kang matutulog. Malapit na tayong umuwi. Sa pagkakataong iyon ay napalingon si Erisa sa kanila. Nang mapansin niya ang kanilang paghikab, mabilis siyang napabulalas, huwag ka pang matulog, kung hindi, iiwan ka namin sa kotse pagdating namin sa bahay. Ilang sandali, hindi alam ng mga bata kung ano ang isasagot doon. Mommy, pagod na po ako. Kinusat ni Jessie ang kanyang mga mata. Lamambat ang puso ni Erisa nang makita ang kaibig-ibig na kilos ni Jessie, kaya sinabi niyang, sweetheart, uminom ka ng tubig. Pagkatapos, ibinaling pa niya ang kanyang ulo, sinabi niya sa iba pang mga bata, sa totoo lang, dapat kayong lahat ay uminom. Ilang tubig para huminahon ng kaunti. Tumango si Gavin bilang pagsang-ayon at mabilis na kinuha ang water flask para ibuhos si Jessie ng isang tasa. Jessie, dito, mag-ingat ka, okay. Pagkatapos inumin ni Jessie ang tubig, ipinasa niya ang takip ng prasko pabalik kay Zachary. Si Zachary ay nagpatuloy sa pagpuno ng isang tasa para sa kanyang mga kapatid. Uminom ka, sa wakas ay ibinuhos ni Gavin ang kanyang sarili ng isang tasa pagkatapos na uminom ang kanyang maliliit na kapatid. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa isang tuwalya na kinuha niya at sinabihan silang panasan ang kanilang mga mukha. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Erisa nang makita kung gaano kahusay si Zachary sa pag-aalaga sa kanyang mga nakababatang kapatid. Ang batang ito ay talagang nagiging mas mahusay at mas mahusay sa pagiging isang malaking kapatid na lalaki. Kabanata 982. Biglang may sumugod na truck papunta sa kanila mula sa junction.
Bumilis ang tibok ng puso ni Erisa nang makita ang truck. Mag-ingat ka. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata at mabilis na pinaihit ang manibela para makaiwas sa truck. Tumili. Dumating ang nakakatalam na tunog ng mga gulong na nadulas sa lupa. Sakto namang pagtalikod ni Erisa para aliwin ang mga bata, napahawak siya sa noo sa likod ng upuan. Umikot ang mundo sa kanya. Ang mga mukha ng mga bata ay pinatuyo ng lahat ng kulay habang sila ay mahigpit na nakakapit sa mga kamay ng isa't isa. Gayunpaman, si Benjamin ay hindi na nagkaroon ng panahon para patatagin sila sa sandaling iyon. Naiwasan niyang mabangga ang truck, ngunit hindi niya maiwasang magmaneho papunta sa pedestrian lane. Pagkatapos ng nakakatakot na sandali, sa wakas ay bumaling si Benjamin kay Erisa at nag-aalalang nagtanong, nasaktan ka ba? May naramdaman si Erisa na basa sa kanyang noo. Hinawakan niya ang ulo niya at walang galaw na nakasandal sa upuan niya dahil ang palaipat-lipat ay magpapulalo lang sa pagkahilo niya. Sumagot siya, okay lang ako. Tingnan mo ang mga bata. Sa kabila ng pagkahilo na kanyang dinarones, nabalisa siya sa mga bata. Sa gayon, mabilis na inikat ni Benjamin ang kanyang ulo upang tingnan ang mga ito. Nasaktan ba kayong lahat? Mapatla ang mukha ng 6 na bata, at hindi pa sila tuluyang nakakabalik sa kanilang katinoan habang umiiling-iling sila. Nakahinga ng maluwag si Benjamin. Siya ay natutuwa na sila ay maayos, at sa sandaling ang alon ng kaluwagan na iyon ay hamampis sa kanya, siya ay tumingin ng masama sa labas. Nabaligtad ang truck at may ilan pang sasakyan ang naabutan sa aksidente. Gayunpaman, ang sitwasyon ay hindi masyadong malubha, ngunit ang pagsisikip ng trapiko ay nagpakita, at ang mga tunog ng busina ay napuno ng hangin. Lumapit ang bodyguard na nakasunod sa sasakyan ni Benjamin para tingnan sila. Mr. Graham, nasaktan ka ba? Hindi, sabi ni Benjamin habang binababa ang bintana. Alamin kung ano ang nangyayari. Oo, sir. Umalis ang bodyguard para tingnan ang sitwasyon. Maya-maya, lumingon si Erisa para tingnan ang mga bata. Sweethearts, okay ka lang ba? Napakadelikado noon. Kung hindi dahil sa mabilis na reaksyon ni Benjamin at mahusay na kasanayan sa pagmamaneho sa pag-iwas sa truck, magkakaroon tayo ng Mommy, we're fine. Ang nanginginig na boses ni Gavin. Para sa isang batang kaedad niya, medyo kalmado na siya. Sinuri ni Erisa ang iba pang mga bata. Napakagat-kagat si Tim sa ibabang lobby, at maging ang karaniwang tinitipon na si Zachary ay namumutla na habang nanginginig ang mga kamay habang nakahawak sa kapatid. Wala na ang salamin ni Oliver, at nahulaan niya na ang impact kanina ay naging dahilan ng pagkalaglag nito. Walang ekspresyon sina Jasper at Jessie, ngunit may mga luha sa kanilang mga mata. Nagmamadaling tinanggal ni Erisa ang kanyang seatbelt, gustong yakapin ang kanyang mga anak, ngunit pinigilan siya ni Benjamin. Sa mataimtim na tono, sinabi niya, nasasaktan ka. Ayos lang ako. Ito ay isang minor hit lamang. Pupuntahan ko ang mga anak natin. Malungkot ang kanyang mukha, ikinunot ng mahigpit ni Benjamin ang kanyang mga kilay at may bahid ng pag-aalala na nagutos, umupo ka. Pipigilan ko ang pagdurugo para sa iyo. Sa wakas, sumimangot si Erisa at ibinaba ang ulo para tingnan ang kamay niya. Totoo, may dugo dito. Mommy, nasaktan ka ba? Namula agad ang mga mata ni Zachary dahil sa takot. Sa sandaling iyon, ang iba pang mga bata ay bumalik sa kanilang katinoan. Nang makita nilang humaagos ang dugo mula sa ulo ni Erisa, natakot sila. Lahat sila ay agad na nagtanggal ng kanilang mga seatbelt upang bambahin siya ng mga nag-aalalang tanong habang tumutulo ang mga luha sa kanilang mga mata. Ayos lang ako. Huwag kayong mag-alala, panatag ni Erisa sa kanila. Okay lang ba kayong lahat? Ang mga bata ay nagmamadaling iniangat ang kanilang mga ulo. Mommy, ayos lang kami. Mommy, maraming dugo yan. Ayos lang. Kinuha ni Benjamin ang first aid kit na inilagay nila sa sasakyan para gamutin ang sugat ni Erisa. Huwag kang gagalaw. Ipapadala na kita sa ospital, sabi ni Benjamin sa kanya bago pinaupo ang mga bata. Pagkatapos, pinaandar niya ang sasakyan. Hindi ko na kailangang pumunta sa ospital. Gasgas lang, pagpigil ni Erisa. Hindi niya akalain na magdudugo siya sa pagkakakamot lang ng ulo sa likod ng upuan. Hindi ko siguro na malayan kasi sobrang tindi ng sakit kanina. Kamot lang. Dumudugo ka, sigaw ni Benjamin bago siya pinansin at nagpatuloy sa pagpunta sa ospital. Nanatiling tahimik sa likuran ng mga bata habang balisang nakatingin sa kanilang ina. Kabanata 983. Malakas na nataman ni Benjamin ang pidal at isinugod sa ospital.
Nang huminto ang sasakyan ay mabilis siyang bumaba ng sasakyan at tinungo ang pinto sa passenger side. Tinanggal niya ang seatbelt ni Erisa at binuhat siya palabas ng sasakyan. Bibigyan ka namin ng bendahe. Benjamin, ayos lang ako. Huwag mo nang pag-isipan ang lahat at ibaba mo ako. Ulo niya ang nasaktan, hindi paa. Gavin, manatili sa kotse kasama ang iyong mga kapatid na lalaki at babae. Utos ni Benjamin. Sa kabila ng mga protesta ni Erisa, hindi siya pinansin ni Benjamin at dinala siya sa ospital. Gusto rin naming pumunta. Ang 6 na bata ay nag-aatubili na gawin ang sinabi sa kanila at tinanggal ang kanilang mga seatbelt para lumabas ng kotse. Sumunod ka ng mabuti, sabi ni Benjamin bago siya nagmadaling pumunta sa emergency room kasama si Erisa sa kanyang mga bisig. Nakasunod ang 6 na bata sa likuran nila. Benjamin, ibaba mo ako. Kaya kung maglakad, nahihilo siya dahil sa galaw ng tamba kapag nasa braso niya. Tumigil ka sa paggalaw. Nagbabala si Benjamin. Kumunat ang noo niya at binilisan ang mga hakbang. Nang makita ang isang doktor, sumigaw siya, bilasan mo. Mangyaring itigil ang kanyang pagdurugo. Naramdaman ni Erisa ang mainit na pakiramdam na kumakalat sa kanyang dibdib nang mapansin niya kung gaano ito nag-aalala sa kanya. Mr. Graham, pakilagay si Mrs. Graham sa kama. Dinala ni Benjamin si Erisa sa ospital ng kanyang pamilya. Ginawa niya ang sinabi at maingat na inilagay siya sa kama. Gayunpaman, nanatili itong malapit sa tabi niya. Nagsisiksikan sa kama ang 6 nilang anak at matamang nakatingin kay Erisa. Parang akala nila ay hindi na siya gaanong makaramdam ng sakit kapag nakatitig sila sa kanya. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Paninigurado ni Erisa sa kanila. Alam niyang nag-aalala sa kanya ang kanyang mga anak. Huwag kang magsalita, let the doctor take a good look at you, paalala ni Benjamin sa kanya. Pagkatapos, bumaling siya sa doktor at sinabing, maaari mo ba siyang bigyan ng masusing pagsusuri pagkatapos ihinto ang kanyang pagdurugo. Naaksidente kami ngayon lang, at hindi ko alam kung saan pa siya nasaktan. Oo naman, Mr. Graham. Mabilis na hinubad ng doktor ang benda na pansamantalang inilagay sa kanya ni Benjamin bago nilinis ang sugat at nilagyan ng gamot para matigil ang pagdurugo. Napatamaan lang ulo ko. Okay lang ako, sabi niya kay Benjamin. Gayunpaman, hindi pinansin ni Benjamin si Erisa at pinagmasdan lamang niyang mabuti ang paglalagay ng doktor ng gamot sa kanyang sugat. Isang walang magawang buntong hininga ang pinakawalan niya. Pagkatapos gawin ng doktor, sumama si Erisa sa doktor para sa mas masusing pagsusuri, baka mag-alala si Benjamin at ang mga bata sa kanya. Benjamin, anong ginagawa mo dito? Nagulat si Sean nang makita si Benjamin at ang mga bata na naghihintay sa labas ng examination room. Naisip niya na sa Old Manor pa sila kumakain. Naaksidente tayo. Nasaktan si Erisa, paliwanag ni Benjamin. Namumula ang kanyang gwapong mukha habang iniisip kung nalaman na ba ng kanyang security team ang nangyari. Ayos lang ba si Erisa? Nang marinig na naaksidente si Erisa, naging malungkot ang ekspresyon ni Sean. Nataman niya ang kanyang ulo, at magpapakoutscan siya ngayon, sabi ni Benjamin, natuon ang kanyang mga mata sa pintuan ng silid ng pagsusuri. Benjamin, aksidente ba iyon o? Tanong ni Sean na nakakunot ang noo. Sakto namang nagring ang phone ni Benjamin. Lumipad ang multo ng kislap sa kanyang mga mata nang tumabi siya para sagutin ang tawag. Naningkit ang mga mata niyang almond pagkatapos niyang pakinggan ang ulat. Manatili ka dyan. Pinapanta ko si Ethan. Pagkatapos, tinawagan ni Benjamin si Ethan at hiniling sa kanya na imbestigahan ang driver ng truck. Samantala, pinagmamasdan ni Sean ang bawat kilos ni Benjamin. Nang matapos ang huli sa tawag, agad niyang tinanong, may problema ba? Si Benjamin ay palaging isang maingat na driver, hindi pa banggitin ang katotohanan na siya ay may mga bodyguard na sumusunod din sa kanya. Tila kakaiba na siya, sa lahat ng tao, ay masangkot sa isang aksidente. Naghihintay ako ng mas detalyadong mga natuklasan ni Ethan. Nagsalubong ang mga kilay ni Benjamin nang muling tumingin sa examination room, halatang nag-aalala sa kalagayan ni Erisa. Magiging okay din si Erisa. Huwag kang masyadong mag-alala, Benjamin. Titingnan ko ang mga resulta, sabi ni Sean. Pagkatapos, pumunta siya sa surveillance room. Samantala, patuloy na naghihintay si Benjamin sa labas ng silid ng pagsusulit kasama ang kanyang mga anak. Hindi sila naghintay ng mahabang panahon. Mommy, ang mga anak ni Erisa ay nagkumpulan sa kanya at patuloy na nagtatanong sa kanya kung ayos lang ba ang pakiramdam niya. Ayos lang ako. Pinatunog lang ng daddy mo na parang mas malaking bagay kaysa noon.
Niyakap sila ni Erisa at tinapik ang kanilang mga ulo. Okay lang siya, pero hindi niya gustong mag-alala sila. Nakayuko, tinanong niya kung ayos lang ang kanyang mga anak. Maging tapat ka, nasaktan ka ba kahit saan? Kabanata 984. Mommy, okay lang ako. Ulit ni Gavin sa sarili at umiling. Umiling din si Tim at sinabing, hindi ako nasaktan, Mommy. Mommy, hindi rin kami nasaktan. Huwag mo kaming alalahanin, sabi ni Zachary habang nakatitig kay Erisa. Tumango naman sina Oliver, Jasper, at Jesse. Mommy, okay naman talaga kami. Tingnan mo kung hindi ka naniniwala sa amin. Itinaas ni na Oliver at Jasper ang kanilang mga kamisete para tingnan ng malapitan si Erisa. Hinubad ni Erisa ang kanilang mga damit at nagtanong, nataman ba kayo kahit saan? Nag-aalala pa rin siya dahil malakas ang momentum mula sa pagtama sa pedestrian lane. Kaya naman, sinisikap niyang tiyakin na ayos lang sila. Umiling ang anim sa kanila at sinabing, hindi. Nang makumpirmang okay na sila, nakahinga ng maluwag si Erisa. Mommy, talagang hindi kami nasaktan, pero natakot kami, ungol ni Gavin. Napakunot ang noo ng batang lalaki habang tinitingnan ang sugat sa ulo ni Erisa. Niyakap sila ni Erisa at tinapik ang likod. Huwag kang matakot, okay na kami ngayon. Lumapit sa kanila si Benjamin at tinapik si Erisa sa mga balikat. Ayos naman ang mga bata. Bakit hindi ka umupo? Inangat niya ang kanyang ulo para tingnan si Benjamin at sinabi sa mahinang boses, okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin, at nang gusto niyang magtungo sa silid ng pagsusulit upang malaman ng higit pa, nagpakita si Sean. Nasa kamay niya ang report ni Erisa. Kamusta siya? Nag-aalalang tanong ni Benjamin. Ngumiti si Sean at sinabing, ayos lang si Erisa. Wala ring senyales ng concussion. Nabuhayan ng loob si Benjamin nang marinig iyon. Sabi ko naman sa'yo okay lang ako. Ikaw ang nagpumilit na pumunta ako dito. Pang-aasar ni Erisa. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin. Nag-aalala lang si Benjamin sa'yo. Buti na lang pumunta kayo dito para mag-check, nakangiting dagdag ni Sean. Mamaling siya para kumustahin ang anim na bata. Samantala, sinanay ni Erisa ang kanyang mga mata kay Benjamin at inikat ang mga braso nito sa kanya. Ngayong okay na ako, makakapag-relax ka na rin sa wakas, di ba? Oo, kalahating pusong sagot ni Benjamin. Dahil nandito na tayo, bakit hindi natin bisitahin si Lolo? Mungkahi ni Erisa, Nidim, tulog na si Mary nung umalis ako, sabi ni Sean. Mas maganda ba siya ngayon? Tanong ni Erisa kay Sean. Bumagaling na siya. Huwag kang mag-alala, Erisa. Inaalagaan namin siya ng mabuti, paniniguro ni Sean sa kanya. Salamat, sabi ni Erisa. Mommy, magkikita pa ba tayo ng lola? Tanong ni Tim sa mahinang boses. Umaasa siyang tumingin kay Erisa, sinasabi ng mga mata nito na gusto niyang bisitahin si Mary. Nilingga ni Erisa si Benjamin. Puntahan natin si Lola, sabi ni Benjamin. Inabot niya ang kamay ni Erisa at tinungo ang kanyang ward. Tuwang-tuwa ang anim na bata at naabutan sila. Sumunod din si Sean sa likuran nila. Gaya ng inaasahan, tulog si Mary nang makarating sila sa kanyang ward. Maingat at tahimik na lumapit sa kanyang higa ng anim na bata upang hindi siya magising. Natuwa si Erisa nang makitang maalalahanin ang kanyang mga anak. Nanatili si Sean sa labas ng ward kasama si Benjamin at tinanong siya tungkol sa aksidente. Benjamin, may ideya ka ba kung sino ang nasa likod nito? Kailangan kong hintayin ang ulat ni Ethan para makasigurado, tanging sinabi ni Benjamin. Ang kanyang ekspresyon ay malungkot, bilang siya surmise na maaaring ito ay hindi isang aksidente. Tumingin si Sean sa lalaki at nagtanong, kailangan mo ba ng tulong? Sinaman siya ng tingin ni Benjamin at sinabing, ipapaalam ko sa iyo. Tumango si Sean, alagaan mo lang si Lola. You don't need to worry about the rest, ungol ni Benjamin. Okay. Makakaasa ka na ako na ang bahala sa mga bagay-bagay sa paligid, sagot ni Sean. Inakay ni Erisa ang mga bata palabas ng ward at sinabi kay Benjamin, sige. Uwi na tayo. Sumulyap si Benjamin sa kanila at hinawakan ang kamay ni Erisa. Nahihilo ka ba? Mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Maliban sa nakaramdam ng kaunting kirot sa kanyang sugat, hindi inakala ni Erisa na nasaktan siya sa ibang lugar. Kabanata 985. Isang banayad ng ngiti ang nabuo sa mga labi ni Sean nang makita niyang magkahawak ang mga ito. Umuwi na kayong lahat at magpahinga. Erisa, kahit ayos na ang lahat, kailangan mo pa ring magpahinga, he exhorted.
Bilang tugon, tumango si Erisa at sinulyapan ang mga bata. Mas maganda ang hitsura nila. Mr. Bailey, maaari mo rin ba silang bigyan ng check-up? Ngayon lang sila natakot, tanong niya. Nang mapansin kung gaano kasigla ang 6 na bata, ngumiti si Sean at tiniyak sa kanya, huwag kang mag-alala. Mukha silang maayos sa ngayon. Maaari mo akong tawagan kung may mangyari. Malapit na ako. Nang makita ng mga bata na nag-aalala sa kanila ang kanilang ina, tumango sila at muling tiniyak, Mommy, okay naman kami. Medyo nabigla lang kami sa aksidente, ayos lang tayo ngayon. Maging si Jessie ay same time na tumango. Dahil doon ay bahagyang lumuwag ang nakakunot na mga kilay ni Erisa. Dahil alam niyang nag-aalala pa rin siya, nagtanong si Sean sa mga bata ng ilang tanong bago sinabi sa mag-asawa, ayos lang sila. Nakayukong sabi ni Benjamin, kung gayon, mauna na tayo. Nagpaalam si Erisa kay Sean, at sumunod naman ang 6 na bata. Matapos ihatid si Erisa at ang mga bata sa labas ng ospital, binuksan ni Benjamin ang pinto ng kotse patungo sa upuan ng pasahero at sinabi sa kanya, sumakay ka muna sa kotse. Ihahatid ko sila. Pagkatapos, binuksan niya ang pinto sa backseat at dinala ang mga bata sa kotse. Gayunpaman, tumabi pa rin sa kanya si Erisa nang ikabit niya ang kanilang seatbelts. Sa tingin ko, mas mabuti kung uupo ako kasama nila sa backseat, tinig niya. Pagkatapos ng lahat, ang mga bata ay nakaupo sa backseat sa kanilang sarili sa panahon ng aksidente kanina at nagkaroon ng lubos na takot. Hanggang noon, nag-aalala pa rin siya sa kanilang kalagayan. Mommy, magiging maayos na kami mag-isa. Sige maupo ka sa harap, sabi ni Gavin. Kung si Mommy ang uupo sa likod, medyo masikip, at hindi siya makakapagpahinga. Umupo ka sa harap, Mommy. Magiging maayos din kami, paniniguro din ni Zachary sa kanilang ina. Alam ni Benjamin na nag-aalala lamang siya sa mga bata. Kaya naman, hinaplos niya ang ulo nito at nangako, hindi na mauulit ang insidenteng iyon kanina. Nang makita kung gaano siya nanunambat sa sarili, tumango si Erisa. Salamat sa kabutihan na mayroon kang isang mahusay na kapasidad para sa pagtugon sa emergency. Kung hindi, sana, tinapik-tapik ni Benjamin ang kanyang ulo, na nagsasabing, pumasok ka. Uwi na tayo. Okay. Nang tumalikod si Erisa para pumasok sa passenger seat, tinakpan niya ang tuktok ng ulo niya para hindi siya mauntog sa kisame ng sasakyan. Pagkatapos ay tinulungan niya itong ikabit ang seatbelt bago pa man ito makalapit. Gagawin ko. Manahimik ka na lang, baka mahilo ka. Naramdaman ni Erisa ang mainit na sensasyon na damaloy sa kanyang puso. Paano mo na lamang mahilo ako? Tinitigan siya ni Benjamin bago sumagot, kasi tumigil ka sandali. Masasabi niya dahil sa kanyang sariling karanasan na aksidenteng nontog ang kanyang ulo. Ang sagot niya ay labis na namangha kay Erisa. I was already very careful with my actions, pero napansin pa rin niya. Pagkasara ng pinto, sumakay si Benjamin sa driver's seat at nagmaneho pa uwi. That time around, nakauwi sila ng ligtas. Habang pinag-aaralan si Erisa, nagtanong si Benjamin, bumabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Oo, other than the slight pain at my wound, I feel much better already, sagot niya sabay tango. Huwag mong basin ang sugat mo kapag naligo ka mamaya. Okay. Parang may naalala, sinulyapan siya nito at nagtanong, kailangan mo pa bang magtrabaho mamaya? Tumango si Benjamin. Sandali lang dadating si Ethan. Pwede mo munang iakyat ang mga bata para magpahinga. Huwag mo na akong hintayin. Iniangat ni Erisa ang ulo bilang tugon. Nang maghahanda na siyang ipasok ang mga bata sa bahay, hinayla siya nito at hinalikan sa noo. Namula agad ang pisngi niya. Pumasok ka. Marahang hinaplos ni Benjamin ang kanyang ulo. Okay, huwag na kayong magtatrabaho hanggang sa huli na ang lahat, udyok ni Erisa bago iakyat ang mga bata para maligo. Noon lamang inilabas ni Benjamin ang kanyang telepono at idinial ang numero ni Ethan. Ano ang nalaman mo? Sa sandaling iyon, lumingon si Erisa para sulyapan si Benjamin na nasa bakuran pa rin. Isang pucker agad, nabuhos sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang aksidente sa sasakyan ngayon ay hindi posibleng gawa ng tao, di ba? Mommy, maliligaw tayo mag-isa. Ganon din dapat ang gawin mo. Pagbalik sa realidad, lumingon si Erisa sa mga bata at ngumiti. Ayos lang, sasamahan kita. Kukunin ko ang akin kapag tapos na kayong lahat. Kung tutuusin, nabigla ang mga bata noong araw na iyon. Hindi niya kayang iwan sila ng mag-isa. Nang marinig iyon, hindi tinanggihan ng 6 na bata ang kanyang alok at nagtungo na sila upang maligo. Kabanata 986.
Sinundan sila ni Erisa sa banyo at tinulungan si Jessie na maligo. Bilisan mo at maligo ka na. Natuwa ang mga bata nang makitang kasama pa rin nila ang kanilang ina. We will, Mommy, saad ni Zachary. Nang matapos silang maligo ay dinala sila ni Erisa sa master bedroom. Sweethearts, lahat kayo ay matutulog sa amin ni Daddy ngayong gabi. Okay, natuwa ang mga bata sa balita, at sinundan nila siya sa master bedroom. Agad namang nakahinga si Erisa nang makita ang mga bata na naglalaro sa kama at medyo energetic. Maliligaw ako ngayon, matulog ka muna kung pagod ka ha. Sabi niya pagkatapos, hihintayin ka namin, Mommy. Sagot ni Gavin habang nakatingala. Sa sandaling nakita niya ang sugat sa kanyang noo, hinimok niya, huwag basahin ang iyong noo kapag naliligo ka. Manimham. Tumango si Erisa at muling sumulyap sa mga bata bago kumuha ng sariwang set ng damit sa banyo. Mommy, magsuot ka na siguro ng shower cap. Sa ganoong paraan, hindi mo mababasa ang iyong noo, mungkahi ni Tim. His thoughtfulness evoked a chuckle from her, and she replied, okay lang. Sisiguraduhin kong hindi ito mababasa. Ipagpatuloy mo ang iyong laro. Maliligo na ako. Okay, maligo ka na, Mommy. Hihintayin ka namin bago matulog, sabi ni Jessie. Dahil doon, inihilig ni Erisa ang kanyang ulo. Pagkatapos noon ay dumiretso na siya sa banyo para maligo. Samantala, si Benjamin, na bumaba sa telepono, ay nagtungo sa pag-aaral upang bamasang mabuti ang ilang mga dokumento habang hinihintay ang pagdating ni Ethan. Ilang sandali pa ay lumabas na ng banyo si Erisa pagkatapos niyang maligo. Sweethearts, wala pa ba ang daddy mo? Tanong niya nang hindi niya makita si Benjamin sa master bedroom. Tumingin sa kanya sa balikat, sumagot si Jasper, hindi. Pagkatapos, bumalik siya sa pakikipaglaro sa kanyang mga kapatid. Habang tinutuyo ni Erisa ang dulo ng kanyang buhok gamit ang isang tuwalya, sinabi niya, bumaba ako para maghanda ng gatas para sa inyong lahat. Nang tingnan niya ang 6 na batang naglalaro sa kama, tumalikod siya para bumaba. Wala pa ring makita si Benjamin pagkatapos niyang tingnan ang paligid sa ibaba. Sa oras na iyon, napansin niyang bukas pa rin ang mga ilaw sa study, kaya naglakad siya. Kumatok, kumatok. Pagkatok sa pinto, tinawag niya si Benjamin, gusto mo bang maligo bago ka magpatuloy sa trabaho? Itinaas ni Benjamin ang kanyang ulo at tumingin sa ibabaw. Nang mapansin niyang naliligo na siya, sinenyasan niya ito. Pumasok sa pag-aaral. Nang makalapit si Erisa ay niyakap siya nito at pinaupo sa mga hita niya. Kasabay ng pamumula ng kanyang pisngi ay pulang-pula. Hinaplos ang balat sa tabi ng kanyang sugat, tinanong ni Benjamin, masakit pa rin ba ito? Umiling si Erisa, hindi gaanong masakit kapag hindi ko ito hinawakan. Lagyan mo ng gamot mamaya, okay. Paalala ni Benjamin sa kanya. Binigyan niya ito ng isang salita ng paninindigan, pagkatapos ay tumingin sa kanya at nagtanong, any news from Ethan? Sandali lang pupunta siya rito, ang tanging nasabi niya. Matapos siyang barilin ng ilang sulyap, tumango si Erisa. Sige, ipagpatuloy mo, kung gayon. Maghahanda ako ng gatas para sa mga bata. Habang siya ay bumangon, naalala niya na ang mga bata ay matutulog sa master bedroom ng gabing iyon. Kaya naman, sinabi niya sa kanya, I'm let them sleep in our room tonight. Tumango si Benjamin at sumagot, okay. Matulog muna kayong lahat. Nakatitig sa lalaking hindi tumutol, muli niyang pinayuhan, huwag kang magtrabaho hanggat hindi pa huli ang lahat, okay. Dapat magpahinga ka ng maaga. Aakyat ako kapag nakausap ko na si Ethan, paliwanag niya. Satisfied with his reply, Erisa flashed him a smile. Pagkatapos ay umalis siya upang maghanda ng ilang baso ng gatas at binigyan si Benjamin ng isa bago umakyat sa itaas. Noong mga oras na iyon, nakahiga na ang mga bata sa kama ngunit gising pa rin. Nang makita nila siyang pumasok, matamis silang sumigaw, Mommy, halika na at matulog na. Nakangiting sagot sa kanila, lumapit si Erisa at umupo sa tabi ng kama. Dito, umupo ka at uminom ng gatas mo. Agad na umupo ang mga bata at kumuha ng tig-isang baso ng gatas. Mommy, masakit pa ba ang ulo mo? Napatingin si Oliver sa kanyang ulo. Biglang pinasadahan ni Erisa ang kanyang daliri sa kanyang noo habang tumutugon, hindi naman. Uminom din siya ng isang basong gatas habang hinihintay na matapos ang mga bata. Natatakot ka pa rin ba? Tanong ni Erisa, pinag-aaralan ang mga mukha ng mga bata. Agad naman silang umiling. Maging si Jessie ay mahinang nagsabi, Mommy, hindi na ako natatakot.
Nang marinig iyon, masuyong hinaplos ni Erisa ang kanyang ulo, napakatapang mo, sweetheart. Halika, tapusin mo ang gatas. Matutulog na tayo ngayon. Kabanata 987. Tumango ang mga bata tapos nagmamadaling inubos ang gatas. Itabi mo na lang yung baso. Huhugasan ko sila habang natutulog ka. Alam ni Erisa na pagod ang mga bata. Sa katunayan, inaantok na sila nang umalis sila sa Old Manor, at halos alas 11 na noon. Mami, matutulog ka na rin ba? Napasulyap si Zachary sa pagitan niya at ng pinto. Makikitulog ako sa inyong lahat, sabi ni Erisa habang tinatapik ang ulo nito. Nang maubos ang gatas ng mga bata, naghugas siya ng mga baso bago bumalik sa kwarto para patulugin. Tulog na tayo. Pinalibutan siya ng mga bata, at niyakap niya sila. Mami, busy pa ba si Daddy sa trabaho niya? Napatingin si Gavin sa pinto, nag-aalala kay Benjamin. Oo, sabi niya matulog muna tayo. Yakap-yakap ang mga bata, hinalikan ni Erisa ang bawat noo nila. Matulog ka na. Good night, Mommy. Ibinalik din ng mga bata ang kanyang mga halik sa kanyang pisngi bago nakatulog. Pagkatapos, hinayla ni Erisa ang mga saplot sa kanila at inilagay ang mga ito. Habang siya ay nakatulog, ang tunog ng makina ng sasakyan ay nagmula sa ibaba. May tao dito. Itinaas ni Erisa ang kanyang tenga, ngunit wala siyang narinig mula sa ibaba. Si Ethan ba? O ibang tao na? Ang totoo, ang mga bisitang kararating lang sa ibaba ay sina Ethan at Jack. Pagdating nila, dumiretso sila sa study para magulat kay Benjamin. Mr. Graham, ang insidente sa lasing na driver na iyon ay maaaring mukhang isang aksidente, ngunit nalaman namin na 1,000,000 ang inilipat sa bank account ng kanyang ina 2 oras na ang nakalipas. Agad na pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata. Alam ng taong ito ang aking kinaroroonan. Sa katunayan, alam na alam nila ito. Mr. Graham, matagal na sigurong sinusundan ka ng taong ito para magkaroon sila ng napakaraming impormasyon tungkol sa iyong kinaroroonan. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni Jack. Hindi na siya makapaghintay na malaman ang pagkakakilanlan ng taong iyon. Nalaman mo ba kung sino ang gumawa ng paglipat? Itinuro ni Benjamin ang kanyang tingin kay Ethan. Tumingin sa kanya, sumagot si Ethan, itong halaga ng pera ay dumaan sa ilang transaksyon. Ang aming huling lead ay mula sa isang dayuhang account. Wala kaming nakitang sino mang partikular na nauugnay sa kasong ito. Habang binabaan ni Benjamin ang kanyang tingin at tinapik ang kanyang daliri sa armrest ng upuan, nakatitig lang sa kanya sina Ethan at Jack, walang lakas ng loob na magsalita. Tingnan ang mga bank account ni na Brian at Brandon. Parehong nagpalitan ng tingin sina Ethan at Jack. Mr. Graham, naghihinala ka ba? Ngumisi si Benjamin, hinanap ako ni Brian sa Old Manor ng gabing iyon. Siya ang mas nakakaalam tungkol sa aking kinaroroonan. Dahil doon, nagmamadaling sinimulan ni na Ethan at Jack ang investigasyon. Hanggang hating gabi na sila nakakuha ng ilang resulta. Mr. Graham, may nahanap ako. Napatingin si Ethan kay Benjamin. Magsalita ka. Tumango si Benjamin, sinenyasan siyang magpatuloy. Inilipat ang pera mula sa bank account ng bayaw ni Brandon Graham. Ngumisi si Benjamin. Ha, to think na biological brothers ko sila. Kung namatay ako ngayong gabi, siguradong ayos lang sila. Kahit na may tumingin sa aksidente, mas maghihinala sila kay Brian. Nako, minamaliit na ni Brandon ang mga kakayahan ko. Yung tusong matandang Sorrow. How dare he use his brother-in-law para sisihin. Napasimangot si Jack. Walang maniniwala kung may magsasabing hindi si Brandon ang umupo ng makakabangga sa sasakyan ni Benjamin. Hanapin ang talaan ng kanilang pagbibigay ng utos, bilin ni Benjamin. Ikiniling ni na Ethan at Jack ang kanilang mga ulo bilang pagkilala, pagkatapos ay naging abala. Ang paghahanap para sa pinakamahalagang ebidensya ay aabutin sila ng maraming oras. Kaya naman, pinayuhan ni Ethan, Mr. Graham, mangyaring magpahinga, baka matagalan tayong mag-imbestiga. Okay, tumango si Benjamin bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, hindi siya umakyat sa itaas para magpahinga kaagad. Sa halip, tinawagan niya si Kingsley at sinabihan ang huli na pumunta sa Yaleview sa lalong madaling panahon. Sa sandaling dumating si Kingsley, ipinaliwanag sa kanya ni Benjamin ang lahat bago umakyat sa itaas. Si Erisa at ang mga bata ay tulog na. Kaya, umupo siya sa tabi ng kama at pinagmasdan sila saglit. Pagkatapos, inayos niya ang mga saplot at nagdala ng gamot na ipapahid sa noo ni Erisa. Wala pa siya sa mahimbing na tulog, kaya nagising siya sa pangalawang paghawak ni Benjamin sa sugat niya. Nandito ka, bulong niya.
Oo, mahinang tugon ni Benjamin at ipinagpatuloy ang paglalagay ng gamot. Kabanata 988. Napagtantong hindi pa siya naliligo, umupo si Erisa, at sinabing, paliliguan kita. Gayunpaman, pinahiga siya ni Benjamin. Ayos lang, matulog ka na ulit, maliligo ako. With that, nilagyan niya ng takip ang gamot na tubo at inilagay sa bedside table. Sabay titig ni Erisa sa kanya. Nang mapansin niyon, tinapik niya ang kanyang ulo at tiniyak sa kanya, matulog ka na ulit. Okay, tumango si Erisa. Pagkatapos ay kinulong siya ni Benjamin bago pumasok sa banyo para maligo. Noon lang may naalala si Erisa. Iniisip ko kung may nakitang lead si Ethan. Sa isiping iyon, napatingin siya sa banyo at pagkatapos ay sa orasan sa dingding. Lampas hating gabi na, si Benjamin ay napakabilis sa shower, ilang minuto lang ay nakalabas na siya ng banyo. Hindi pa nga natutulog si Erisa. Nang makitang gising pa siya, napataas siya ng kilay. Matulog ka na dali, huwag mong kalimutang gumising ka ng maaga bukas. Nang mapansin ni Erisa kung paano niya ibinalot ang sarili sa bathrobe at mukhang hindi na siya matutulog sa lalong madaling panahon, samimangot siya. Hindi ka pa ba matutulog? May mga bagay pa silang tinitingnan. I'll go downstairs to check on them, paliwanag niya. Pagkatapos, lumapit ito sa kanya at tumabi para halikan siya sa noo. Ngayon, matulog ka na. Pagtingin sa kanya, nagtanong si Erisa, wala pa ba silang nahanap? Isang kislap ang lumipas sa mga mata ni Benjamin, at mahinahon siyang sumagot, may nahanap sila, ngunit walang anumang matibay na ebidensya. Sino ang gumawa nito? She pressed on. Nabigla nang malaman na ang aksidente ay may pakanan ng isang tao. Nakakatakot ito, Brandon. Naging malamig ang tono ni Benjamin nang biglang. Natigilan si Eris, para sa name sounded unfamiliar. Nang makita kung gaano siya nawala, ipinaliwanag niya, siya ang pangalawang anak ni Ded. Nagulat si Eris na bamulong, that means his. Pinuntahan niya ang salitang, kapatid, ngunit pinigilan niya ang sarili. Instead, she asked, pero bakit? Not or wet, magkapatid sila na walang dugo. How could Brandon be so cruel that he went? Ang gawa ni Benjamin, sarili nilang interes ba ang tanging bagay sa ganitong uri ng tao? Ito ba ang dahilan kung bakit nila ginagawa ang isang bagay na napaka-brutal sa isang miyembro ng babae? Ngumuso si Benjamin, ang aking mga kamatayan ay magiging kapakipakinabang lamang sa kanila. Kumuyam ang balahibo ni Eris, nakaramdam siya ng higaan para sa kanya. He's also plotted against by his own family. At that thought, she got up and niyakap siya. Nawala ang lamig sa mga mata ni Benjamin. Habang hinahaplos niya ang kanyang pansin, tiniyak niya sa kanya, okay lang ako. Wala sila sa akin. Pagkaraan ng ilang oras na yakapin siya, hinaplos niya ang kanyang backend na ikinalungkot, mas mabuting matulog ka na, kung hindi, iiwanan kita. His tone was so suggestive that RSA's heart fluttered a little. Namumula, umalis siya sa pagkakayakap nito at mabilis na bumalik sa pagkakahiga sa kama. Huwag kang masyadong magstay up. With a smirk playing on his lips, Benjamin fixed his scorching jizz on her as he tapped her forehead lovingly. Papasok ako saglit. Okay, mahinang sagot niya bago tumalikod para yakapin ang mga bata. Brandon, biglang naging malamig ang tono ni Benjamin. Natigilan si Erisa, dahil parang hindi pamilyar ang pangalan. Nang makita kung gaano siya nawala, ipinaliwanag niya, siya ang pangalawang anak ni tatay. Gulat na sabi ni Erisa, ibig sabihin siya ay, gusto niyang sabihin ang salitang, kuya, ngunit pinigilan niya ang sarili. Sa halip, tinanong niya, pero bakit? Kahit anong mangyari, magkapatid sila sa dugo. Paanong naging malupit si Brandon na gusto niyang patayin si Benjamin? Sarili nilang interes lang ba ang mahalaga sa ganitong uri ng tao? Kaya ba nagagawa nila ang isang bagay na napaka-brutal sa isang miyembro ng pamilya? Ngumuso si Benjamin. Ang aking kamatayan ay magiging kapakipakinabang lamang sa kanila. Kumirat ang puso ni Erisa. Nakaramdam siya ng sama ng loob para sa kanya. May balak din siyang laban sa sarili niyang pamilya. Sa isiping iyon, bumangon siya at niyakap siya. Bahagyang nawala ang lamig sa mga mata ni Benjamin. Habang hinahaplos niya ang kanyang ulo, tiniyak niya sa kanya, okay lang ako. Wala sila sa akin. Matapos siyang yakapin ng ilang oras, tinapik niya ang likod niya at binalaan, mas mabuting matulog ka na, kung hindi, gisingin kita. Masyadong suhestyon ang tono niya kaya medyo kumirot ang puso ni Erisa. Namumula, kumawala siya sa yakap nito at mabilis na bumalik sa pagkakahiga sa kama.
Huwag kang masyadong magpuyat. May ngiti na naglalaro sa kanyang mga lobby. Itinoon ni Benjamin ang nakakapasong tingin sa kanya habang masuyong tinapik ang kanyang noo. Babalik ako saglit. Okay, mahinang sagot niya bago tumalikod para yakapin ang mga bata. Nang marinig iyon, ngumiti si Benjamin at bumaba. Nang makita ni Kingsley si Benjamin na papasok sa study, mabilis niyang tinawag ang huli, "Boss, may nakita akong dumi sa matandang fox na iyon. Tingnan mo lahat ito, ang dami naming nahanap." Nagningning ang mga mata ni Benjamin nang makita ang impormasyon. Ituloy ang paghuhukay. Huwag palampasin ang isang detalye. Oo naman. Tumango si Kingsley. Pagkaraan ng ilang oras, muli siyang bumaling kay Benjamin at nagtanong, "Boss, babalik ka ba bukas sa Old Manor para igalang ang mga ninuno?" "Oo." Napakamot ng ulo si Benjamin. "Kung ganon, matulog ka na. Ipaubaya sa amin ito," udyok ni Kingsley. Tiningnan ni Benjamin ang dalawang lalaki at sinabing, "Dapat din kayong magpahinga kaagad." "We will, Mr. Graham." Sagot ni na Ethan at Jack, tumatango. Kaya naman, tumambay ng kaunti si Benjamin bago umakyat sa itaas para matulog. Nakatulog lang si Erisa nang maramdaman niya ang lugar sa tabi ng kanyang paglubog. Sa sumunod na segundo, hinayla siya sa isang mahigpit na yakap. Matapos siyang halikan ni Benjamin sa pisngi, ipinatong niya ang kanyang baba sa kanyang balikat, sa wakas ay ipinikit niya ang kanyang mga mata upang makatulog. Ang pamilyar na pabango nito na bumalat sa kanya ang nagparamdam sa kanya ng mas secured. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa rin siyang matagal na takot mula sa pangyayari noong gabing iyon. Habang nakahiga sa mga bisig ni Benjamin, inabot niya ang mga bata para yakapin. "Good night." Ang malalim na boses na iyon ay naglakbay sa kanyang mga tainga, na nagpaatres sa kanyang leeg. Dahan-dahan siyang nakatulog sa ingay ng pantay na paghinga ni Benjamin. Kabanata 989. Kinabukasan, nagising si Erisa sa mga galaw ni Benjamin. Nang mapansin niyang gising na siya, hinalikan siya nito sa noo at sinabing, "Maaga pa naman. Bakit hindi ka nakatulog ng konti? Anong oras na?" Sumilip si Erisa sa orasan. 6:30 na. Makalipas ang ilang minutong paghiga sa kama, umupo pa rin siya at mamulong. "Kailangan na nating maghanda ngayon. Kailangan pa nating maghilamos at magbihis. Mag-aalas 9 na ng oras ng alis namin." Nang makitang ginigising ni Erisa ang mga bata, wala nang nagawa si Benjamin kundi ang bumangon din. "Sweethearts, oras na para gumising." Napapikit ang mga bata at humikab. Mami, ungol nila. Malinaw, ayaw pa nilang magising. Hindi napigilan ni Erisa ang mapangiti nang makita ang cute ng mga bata. Dahan-dahan niyang pinisil ang mga ilong nila, simula kay Gavin. "Oras na para bumangon, mga tamad na pigis. Pupunta tayo ngayon sa bahay ni Lolo." Nang marinig iyon ng mga bata, iminulat ng mga bata ang kanilang mga matang ngunit agad ding napapikit. Nagpout, tumutol ang isa sa kanila, "Hindi kami mga tamad na pigis." Naaliw sa kanilang tugon, tumawa si Erisa. "Bilisan mo, oras na para bumangon." She then urged. Pagbangon niya sa kama, sumunod naman sina Gavin, Tim, at Zachary. Samantala, patuloy na nakahiga sina Oliver, Jasper, at Jessie sa kama. Pagkatapos tumingin-tingin sa kwarto, nagtanong ang mga bata, "Mommy, hindi ba nakatulog si Daddy kagabi?" Nilaybot ni Erisa ang kanyang tingin sa kanila at sinabing, nag-toothbrush na siya. Ang mga bata ay agad na naging mas masigla. Kasunod ni Gavin, tumalon sila sa kama at tumakbo patungo sa banyo. Oo nga pala, nag-toothbrush si Benjamin doon. "Daddy, Ginoong Graham." Napataas ang kilay ni Benjamin sa pagtataka dahil hindi pa niya nakita ang mga bata na kumilos ng ganoon kainit sa kanya. "Magandang umaga, mga bata." Nakangiting bati niya sa kanila. "Magandang umaga, tatay." Bulalas ni Gavin. "Magandang umaga, Mr. Graham." Sina Tim, Zachary, Oliver, Jasper, at Jessie, masayang bati kay Benjamin. Nasiyahan sa kanilang mga tugon, tinitigan sila ni Benjamin at itinuro, "Bilasan mo at maligo." "Daddy, sa bahay ba tayo mag-aalmusal o kay Lolo?" Tanong ni Gavin. "Sa bahay kami kumakain," sagot ni Benjamin, at nagpatuloy sa pagpapaliwanag na hindi komportable para sa kanila na mag-almusal sa Old Manor dahil patuloy ang paghahanda para sa kaganapan. Dahil naintindihan niya ang sitwasyon, tumango si Gavin at ibinalik ang mga kapatid sa kanilang silid. Samantala, nakangiting pumasok si Erisa sa banyo at sumama sa asawa para mag-toothbrush. Sumulyap sa kanya si Benjamin na tapos na mag-toothbrush.
Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Oo, ano naman sa'yo? Maingat na tanong niya habang nag-toothbrush. Napakasarap ng tulog ko. With that, naglagay siya ng shaving cream sa kanyang baba. Sinulyapan siya ni Erisa at binilisan ang lakad. Hinintay siya ni Benjamin na matapos maghugas bago sinabing, bumaba muna tayo para mag-almusal. Pwede na tayong bumalik at magpalit ng damit mamaya. Tumango si Erisa. Titingnan ko ang mga bata kung handa na sila. Pagkatapos, lumakad siya patungo sa pintuan kasama si Benjamin sa likuran niya. Tapos na ang mga bata sa paghuhugas. Sa sandaling iyon, nakatayo sila sa tabi ng kama, hawak ang kanilang mga formal na kasuotan bago ang kanilang mga katawan upang makita kung ano ang magiging hitsura nila sa kanila. Napangiti si Erisa nang makita iyon. Magpapalit tayo after breakfast, sweethearts. Halika na, bumaba na tayo para mag-almusal. Okay. Nagsisigawan ang mga bata at lumabas ng kwarto. Habang papunta sila sa hagdanan, masaya silang nagkwentuhan ng kanilang ina. Sa buong oras, si Benjamin ay naglalakad sa likuran nila. Napangiti siya nang makitang masiglang kumilos ang mga bata at ang mga tunog ng kanilang Saturday. Maging si Tim ay parang napalapit na rin sa iba. Ang batang lalaki ay hindi kasing reserba tulad noong unang niyang muling pagsasama sa kanila. Pagdating sa landing, lumingon si Tim para tingnan si Benjamin, na humihimok, bilisan mo, Mr. Graham. Sige, mukhang masaya at mapagmahal si Benjamin. Naglakad siya pasulong at binuhat sina Tim at Jessie sa kanyang mga bisig. Bilang tugon, tinitigan ni Tim si Benjamin habang nahihiyang ngumiti si Jessie. Sumulyap sa dalawang bata, ngumiti si Benjamin bago pinayuhan ang iba, mag-ingat kayo, mga bata. Nang marinig siya ni Gavin at Zachary, tumingin sila sa kanilang mga balikat para sumulyap sa kanya. Kabanata 909 po. Sa pag-aalalang baka magselos ang ibang mga bata, hinaplos ni Erisa ang kanilang mga ulo at malumanay na sinabing, sweethearts, hindi kayo kayang buhatin ni Daddy. Kaya, hahawakan ko ang mga kamay mo, okay? Okay. Ngumisi ang 4 na bata at ipinulupot ang mga daliri sa kanya. Mommy, mag-ingat ka rin. Okay. Natuwa naman si Erisa sa inasal nila habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Naaliw din si Benjamin na walang masyadong pakialam ang mga bata sa mga ganitong bagay. Kung hindi dahil sa paalala niya ay nadulas na ito sa kanyang isipan. Ihahatid ko kayong 4 pababa sa susunod na pagkakataon, alok niya. Gayunpaman, iniling ni Gavin ang kanyang ulo at sinulyapan si Benjamin. Ayokong buhatin mo ako, gusto kong gawin ito ni Mommy. Tuwang-tuwa si Erisa sa mga salitang iyon. Ihahatid na kita mamaya. Nakangiting nagsalita si Jasper. Ako rin, Mommy. Okay, hindi rin ikaw. Hindi ka naman pwedeng buhatin ni Mommy pagkatapos buhatin si Gavin, pang-aasar ni Oliver kay Jasper. Ngumuso si Jasper at ngumisi. Maaari akong buhatin ni Mommy sa kanyang likod. Habang bumababa ang mga bata sa hagdan kasama si Erisa, natatawa si Zachary at iniwas ang tingin sa kanyang mga kapatid. Well, maaari mong hayaan si Mr. Graham na gawin ito sa halip. Nang marinig iyon, sinilip ni Jasper si Benjamin at mayabang nang umuso. Gusto kong binuhat ni Mommy sa likod niya. At saka, ang tagal na niyang hindi nagagawa. Erisa gazed her children affection as she could. Okay, bubuhitin kita sa likod ko. Tapos, dadalhin ko sina Zachary at Oliver mamaya, okay. Ipinikit ni Oliver ang kanyang mga mata sa ingiti. Humph! How could you tease me when you obviously like being serried by Mommy on her back too? Masungit na sinundot ni Jasper ang dumi ni Oliver. Si Mommy ang nag-alok nito. Hindi ako ang nang-aakit sa kanya. Hehe, napangiti ng matamis si Oliver. Nakakainis ka. Tumango si Jasper habang matagumpay na pinapansin ni Oliver. Ang kanilang petty squabble ay natuwa kay Eris. Nang marating nila ang unang palapag, ibinaba niya ang kanyang sarili, sa dulo ay masiglang umakyat si Jasper sa kanyang back, pinulupot ang kanyang mga braso sa kanyang leeg. Hoy, hindi masyadong mahigpit. Ay nalalaya ni Eris ang kanyang katawan para hindi siya matamba. Ako ay ready, Mommy. Bulong ni Jasper. Matapos siyang yakapin ng mariin sa kanyang back, iniabot ni Eris ang kanyang mga arms upang kunin si Gavin. Gayunpaman, tumabi ang bata at humajijek. Mommy, hindi mo ako magagawang iseri si Jasper sa iyong back. Ginagawa ko. Wala kayong masyadong timbang, anyway. Halika, ililibre kita. Pagkatapos ay hinailan niya si Gavin, yumuko, binuhat siya ni Anne habang hinihimok si Jasper na hawakan siya ng mahigpit.
Tuwang-tuwa si Gavin kaya naningkit ang mga mata niya. Nang makita sila, hinalikan ni Ares ang kanyang pisngi at sinabi kay Zachary and Oliver, "Let's go and have our birthday fest." "Okay," sabik na tumango ang magkapatid. "I'll carry you two on my back," alok ni Benjamin. "Okay," napangiti si Oliver. "Humph, paano mo ako aasarin kung halatang gusto mo ring buhatin si Mommy sa likod niya?" Masungit na sinundot ni Jasper ang mukha ni Oliver. Si Mommy ang nag-alok, hindi ako ang nang-aapi sa kanya. "Hehe," napangiti ng matamis si Oliver. "Nakakainis ka," harumph ni Jasper habang si Oliver naman ay matagumpay na umiling-iling. Ang kanilang maliit na alitan ay nagpatawa kay Erisa. Nang marating nila ang unang palapag, ibinaba niya ang kanyang sarili, at masayang umakyat si Jasper sa kanyang likuran, pinulupot ang kanyang mga braso sa kanyang leeg. "Hoy, hindi masyadong mahigpit." Ay nalalayan ni Erisa ang kanyang katawan para hindi siya mahulog. "Handa na ako, Mommy," bulong ni Jasper. Matapos siyang kargahin ng tuluyan sa kanyang likod, iniabot ni Erisa ang kanyang mga braso para buhatin si Gavin. Gayunpaman, tumabi ang bata at humajijek. "Mommy, hindi mo ako mabubuhat ng nasa likod mo si Jasper." "Kaya ko naman, wala naman kayong masyadong timbang. Halika, buhatin kita." Pagkatapos ay hinailan niya si Gavin, yumuko, at binuhat habang hinihimok si Jasper na hawakan siya ng mahigpit. Sa sobrang tuwa ni Gavin ay kumikinang ang kanyang mga mata. Nang makita iyon, masuyong hinalikan ni Erisa ang kanyang pisngi at sinabi kina Zachary at Oliver, "Tara na at mag-almusal na tayo." "Okay," sabik na tumango ang magkapatid. "Bubuhitin ko kayong dalawa sa aking likuran," alok ni Benjamin. Nakatingin sa kanya ng masama, ang mga lalaki ay nagtanong, "Kaya mo ba?" Tinaas ni Benjamin ang kanyang kilay at kumpiyansang sinabi, "Kaya ko pangang buhatin ang mommy mo sa inyong dalawa sa aking likuran." "Umakyat ka na." Dahil doon, tumalikod siya at bahagyang yumuko, sinenyasan ang mga lalaki na umakyat sa kanya. "Bilisan mo, Zachary at Oliver." Hinikayat sila ni Jessie sa masayang tono. Pagkatapos magpalitan ng tingin sa isa't isa, sina Zachary at Oliver ay umakyat sa likod ni Benjamin, bawat isa ay nakasandal sa isang gilid ng kanyang balikat. "Hindi ko kayo kayang buhatin ng aking mga bisig, kaya mas mabuting kumapit kayo ng mahigpit," utos ni Benjamin sa mga batang lalaki sa kanyang likuran na nakangiti. "Okay," sabay na sagot ni Zachary at Oliver. Maya-maya pa, ipinulupot ni Tim ang isang braso sa likod ni Zachary at hinawakan ang shirt ng huli. "Kakapit ako sa iyo." Nakangiting sumagot si Zachary, "Salamat, Tim. Kukunin ko si Oliver, kung ganoon. Kung mahulog tayo, sabay tayong babagsak." Inabot din ni Jessie at hinawakan ang kay Oliver. Kamiseta, napangiti ang apat na bata hanggang tenga. Ang eksenang iyon ay naglagay ng bahagyang quirk sa bibig ni Benjamin. Kasabay nito, hindi napigilan ni Erisa na matawa sa kanya, para siyang puno na niyakap ng ilang koala. Nang masulyapan siya, sinabi ni Benjamin, "Anong tinatawa-tawa mo? Tara na at mag-almusal na tayo." At that, Erisa chuckled at tumungo sa dining room.